Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Omniscient Reader The Prophecy na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Sa Korea, isang sikat na nobela sa web na pinamagatan na 3 Ways to Survive the Apocalypse ay napakapopular noon, ngunit pagkatapos ng 10 taon at mahigit 1,000 kabanata, isa na lang ang natitira nitong mambabasa at yun ay si Dokya. Sinimulan itong basahin sa gitnang paaralan at patuloy itong binabasa ngayon bilang isang may sapat na gulang. Sa kwento, nilabanan ng bida na si John ang mga paghihirap na ipinadala ng mga Diyos habang ang mundo ay malapit ng gumuho. Ang kanyang mga kasama ay isa-isang nahuhulog, ngunit siya ay palaging determinado na maging mas malakas. Dokya mahanap ito inspirasyon at muling pagbabasa ng nobela. Tinulungan siyang ituloy ang kanyang mga taon sa high school habang siya ay hinaharas ng masasamang kaklase. Pagkatapos ng pag-aaral Dokdokeja, pumasok sa isang pangkaraniwang kolehiyo, nagtrabaho ng ilang katamtamang trabaho, at sumali sa isang malaking kumpanya sa isang pansamantalang kontrata. Ngayon ang kontratang iyon ay nagtatapos at gayon din ang nobela pagkatapos ng kanyang huling shift, gawin. Binasa ni Dokya ang huling kabanata at nadismaya sa pagtatapos dahil si Junghook lang ang nakaligtas. Nagpasya siyang magpadala ng mensahe sa may akda na nagsasabi na ang kwentong ito ay ang pinakamasama sa tren. Nabangga ni Dokya ang kanyang katrabaho na si Saga na ang kontrata ay natapos na rin. Ang kanilang pakikipag-chat ay nagambala ng kanilang dating amo, si Mu, na patuloy na pumapasok sa alamat. Kahit ilang beses pa siyang humindi, buti na lang bumaba siya ng tren sa susunod na hintuan. Sa sandaling iyon gawin, nagulat si Dokya nang makatanggap ng reply mula sa author. Ang mensahe, salamat kay Dokya sa pagbabasa hanggang sa huli, at inamin niyang siya lang ang dahilan kung bakit ito natapos. Sinabi ng may akda na kung kinasusuklaman ni Dokya ang pagtatapos, dapat niyang subukang magsulat ng sarili niyang pag-aaral kapag nagsimula ang serbisyo sa 7 p.m. Biglang yumanig ang tren at huminto habang may boses na nag-aanunsyo na natapos na ang planetary system na 8,612 libreng serbisyo. Kaya ito ang simula ng bayad na nilalaman. Sinuri ni Dokya ang kanyang telepono at kinumpirma na 7 p.m. na at napagtanto niyang ganito mismo ang simula ng nobela. Isang nilalang mula sa Korean folklore na tinatawag na Dekkobya ang lumitaw sa tren. Kapag sinimulan itong insultuhan ng isang pasahero, binaril siya ng dikab sa ulo gamit ang laser eyes nito. Ang lalaki ay bumagsak na patay at ang lahat ay nagpanik para lamang sa nilalang na ikulong ang lahat sa isang nakakatakot na mukha. Pagkatapos ay inanunsyo ng dikab na ang mga Diyos ay nagpasya na ang mga tao ay kakilakilabot na nilalang, kaya nararapat silang parusahan. Ang lahat ng tao ay bibigyan ng isang yugto at kung paano nila ito malulutas ang magpapasya sa kanilang kapalaran. Sa lalong madaling panahon lumilitaw ang mga hologram na nagpapaliwanag sa unang yugto sa paligid ng mga pasahero sa loob ng 10 minuto. Dapat nilang patayin ang isa o higit pang mga buhay na organismo sa kotse ng tren. Ang mga magtagumpay ay makakakuha ng 300 na barya at ang mga mabibigo ay papatayin. Sinasabi rin ng dikab na ang mga konstelasyon ay palaging nanunood. Sa tulay, ang tren ay nagyelo, at gayon din ang lahat ng mga sasakyan. Habang nagsisimula ang hologram ng 10 minutong timer, tinitingnan ng mga pasahero ang kanilang mga telepono at natuklasang walang serbisyo. Sa lalong madaling panahon ang mga tao ay nawalan ng isip at nagsimulang mag-away sa isa't isa. Minsan nakikipagtambal laban sa isang tao. Natarante ang isang babae at sinubukang tumakas patungo sa isa pang sasakyan, ngunit may puwersang field sa mga pintuan na nagpapanatili sa kanila na nakulong. Nang tumingin si Dokya sa kabilang sasakyan, laking gulat niya nang mapansin niya si Jung sa karamihan. Napagtanto niyang isinasabuhay nila ang mga pangyayari sa nobela na nangangahulugang alam niya ang hinaharap. Isang higanteng halimaw ang lumitaw sa ilog at tumama sa tren na naging dahilan upang ang lahat ay maipit sa kisame. Naaalala ni Dokya na ang mga tuntunin ay nagsasabi na dapat nilang patayin ang anumang buhay na organismo. Hindi kailangang maging tao. May isang bata na tinatawag na Hilyang na may bukid ng langgam. Kaya kinuha ito ni Dokya at dinala sa Soha. Binigyan niya ito ng ilang langgam bago sinubukang makipag-usap sa karamihan, ngunit walang pumapansin sa kanya. Nang pumatay ng langgam si Dokya, may lumilitaw na hologram na nagsasabing nanalo siya ng mga barya, na sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga langgam, ngunit hindi siya sapat para sa lahat. Habang nagrereklamo ang lahat, inagaw sa kanya ni Munggo ang taniman ng langgam at sa halip ay pinalibutan siya ng mga tao. Mayroon pa ring isang lalaki na nambugbog sa isang matandang babae, kaya hinarap siya ni Dokya at inalok sa kanya ang isang langgam na naipit sa kanyang kamay.
Gayunpaman, tinanggihan siya ng lalaki na nagsasabing gusto niyang patayin ang ginang. Napagtanto ni Dokya na ito ay sugat ni Nom. Ang isa sa mga karakter mula sa nobelang Nomwon ay nagsimulang bugbugin si Dokya na nagsasabing siya ang magiging biktima niya. Sa halip, habang sinusubukan ni Dokya ang kanyang makakaya na protektahan ang kanyang sarili, naaalala niya na sa nobela, ang mga tao ay may mga istatistika tulad ng video game. Ginagamit niya ang 300 na barya upang madagdagan ang kanyang lakas at masuntok ang kanyang Nom na sugat na nagpapalipad sa kanya sa buong kotse. Tumutugon ang sugat ni Nom sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang mabangis na Dark Awakening skill na nagbibigay daan sa kanya na madaling madaig ang Dokya sa ilang segundo. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang ibinagsak ng mga tao ang bukid ng langgam at lumabas ang isang tubo ng mga itlog, ginawa ang panga, sinira ito, at nakatanggap ng malaking bayad sa mga barya. Gumagastos siya ng 3,000 sa stamina at isa pang 3,000 sa liksi. Kaya't iniiwasan niya ang lahat ng Nom na sugat pag-atake, at ibinagsak siya. Nangako ang isang natakot na sugat na hindi sasaktan ang matandang babae at humihingi ng langgam, ngunit gagawin ni Ja. Sabi na hindi siya karapat-dapat sa story. Pagkatapos ay tumakbo si Ja upang kumilos bilang isang kalasag para sa babae dahil sinusubukan siyang salakayin muli ni Nomwon. Naglagay si Dokya ng langgam sa kamay ng ginang at isinara ito para durugan. Bago umabot sa 0 ang timer, inaanunsyo ng boses na tapos na ang entablado at lahat ng natalo ay butas ang mukha para patayin sila. Sa kasamaang palad, ang huli at ay pinamamahalaang upang makatakas at ang ginang ay namatay din. Ang pagkabulok, muling lumitaw at binabati ang 17 taong dumaan. Ngayon ay oras na para makakuha sila ng mga regalo mula sa mga konstelasyon para sa kanilang pagtatanghal. Naaalala ni Dokya na ang mga konstelasyon ay mga makapangyarihang nilalang na nanunood sa mga yugto mula sa kalawakan at nasisiyahan sa pagtawa sa mga pakikibaka ng tao. Ang bawat pasahero ay makakakuha ng isang listahan ng mga konstelasyon na gustong mag-sponsor sa kanila, at dapat silang pumili ng isa. Ngunit balang araw ang utang ay dapat bayaran. Nagpasya si Dokya na tanggihan ang sponsorship. Sa ngayon, biglang bumagsak ang tren sa gilid nito dahil sinusubukang hilahin ito ng halimaw ng ilog pababa. Isang dating sundalo ang nagsisikap. Nabuksan ang mga pinto at kinilala siya ni Dokya bilang karakter na Yong. Habang ang tren ay nagsisimula ng hawakan ang tubig. Tinuturuan ni Dokya si Yong kung paano gumamit ng mga espesyal na kasanayan. Yung nag-activate ng sobrang lakas na nagbibigay daan sa kanya para mabuksan ang mga pinto. Mabilis na umakyat ang lahat habang napansin ni Dokya na nasa kotse pa rin si Gilyang, umiiyak sa kanyang tiyahin na farm. Si Dokya, humingi ng tawad at inilabas siya. Habang ang mga nakaligtas ay tumatakbo ng mabilis hanggat maaari. Ang boses ay nagpapahayag ng bagong yugto. Dapat silang matagumpay na tumawid sa tulay. Binasag ng halimaw ang isang seksyon ng tulay upang lumikha ng malaking puwang bago bumalik sa ilog upang gawing mas mahirap ang gawain. Ibinagsak ng dikab ang isang kotse ng tren sa tulay at ginawang habulin ng lahat ng patay na tao ang mga buhay na manlalaro. Sinisikap silang labanan ni Dokya at Yong, ngunit madali silang madaig sa sandaling iyon. Nagagawa ni Songge na i-activate ang kanyang kakayahan na lumilikha ng isang pansamantalang kalsada sa kabila ng puwang. Ang mga nakaligtas ay nagsimulang tumakbo dito upang makatakas, at ipaalam sa kanila ng Dokya na ang lason na gas ay kumakalat sa lalong madaling panahon. Kaya kailangan nilang pumunta sa ilalim ng lupa. Iniisip niya na dapat silang pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng subway, ngunit naalala niya na sa nobelang si Jung H ay namatay doon habang nakikipaglaban sa isang dragon. Ginamit niya ang kanyang husay para bumalik sa simula ng kwento at namatay ang lahat sa istasyon. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang panatilihing buhay si Dokya para hindi siya mag-reset. Iniisip ni John na matutulungan niya siya gamit ang kanyang kaalaman sa hinaharap. Samantala, si Jung H ay gumagamit ng espada at baril para pabagsakin ang lahat ng umaatake. Pagkatapos ay nilapitan niya si Dokya at tinanong kung ano ang ginawa niya dahil hindi dapat mamatay ang Nomwon, kaya sa lalong madaling panahon ay ibinahagi ni Jo kung ano ang mangyayari sa istasyon at nagpapanggap na mayroon siyang kasanayan sa Propecia. Si Jung, hawak niya ang kanyang korbata sa gilid habang tinatanong siya kung anong mga taktika ang gagamitin. Natarante si Dokya at hindi alam ang isasagot. Kaya Jung, sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya mamaya sa istasyon bago siya ihulog sa tubig. Ang halimaw ay lumulunok ng panga at dumapo siya sa tiyan nito. Ang hologram ay nagpahayag ng isang bagong yugto. Dapat niyang patayin ang halimaw at makatakas. Ang dikab din ang kanilang pagsasalaysay ng mga bagay para sa batis. Nabigla ito ni Josh sa pagtawag nito sa pangalan nito na si Dokya.
Alam din niya na ni Jung ay isang ikasyam na antas ng pagkabulok, at ang paggawa ng mga batis ay nangangahulugan na maaari itong umakyat balang araw. Itinuro ni Dokye na malamang na sikat siya sa mga konstelasyon ngayon, kaya kung mamamatay siya ni Jung, tatanggap siya ng backlash ni Jung na susuriin ang mga donasyon nito at kinukumpirma na mahal ng mga manunood si Dokye, kaya pumayag itong pumirma ng kontrata ng exclusive. Pagkatapos ang tiyan ng halimaw ay nagsimulang mapuno ng asido, si Dokye ba ay humingi ng decaf shop at bumili ng isang bungkos ng mga spike upang harangan ang mga acid dock, na isang bagay na natutunan niya mula sa nobela. Sa pamamagitan ng pagharang sa lahat ng mga pato, ang halimaw ay mamamatay. Gayunpaman, mayroong daan-daang mga ito. Gawin. Tumanggi si Dokye na sumuko at patuloy na nagtatrabaho hanggang sa masakop ang lahat ng mga pato, na sa wakas ay pumatay sa halimaw at tinapos ang entablado. Pagkatapos, ipinasok ni Dokye ang kanyang kamay sa balat ng halimaw at inilabas ang nucleus nito. Hiniling niya kay Jung na ipagpalit ito sa shop para sa isang napakabihirang bagay na tinatawag na Ether of Faith. Bago umalis si Dokye ni Jung na bigyan siya ng isang item na starter pack na may kasamang maskara na isinusuot ni Dokye bago lumabas. Dahil nasa lugar na ang nakalalasong gas, bumagsak siya sa baybayin at nagsimulang makakuha ng maraming alok sa sponsorship mula sa constellations, kaya pinatay niya ang mga notification. Sumunod na huminto si Dokye sa isang tindahan para kumuha ng pagkain at maghanap ng mga bangkay. Dalawang babae ang patay na at ang pangatlo ay halos buhay na. Biglang sinira ng halimaw ang bintana, gayon din si Dokye, kinuha ang nakaligtas at nagsimulang tumakbo sa kalye. Hinahabol sila ng nilalang na sinisira ang lahat ng dinadaanan nito. Nagawa ni Dokye na dumausda sa istasyon ng subway at ibinaba ang gate sa oras na bumagsak ang halimaw dito. Sa corridor, lumitaw ang isang grupo ng mga thug at nagulat sila nang makitang buhay ang babaeng napanalunan niya. Naaalala ito ni Dokye mula sa nobela. Ang mga lalaking ito ay binugbog at inaabuso. Nanalo siya. Gumastos siya ng 1,500 barya sa lakas at sinimulan niyang bugbugin ang mga lalaki. Isinaaktibo ng pinuno ang kanyang kakayahan sa pag-atake, ngunit madaling naiiwasan ni Dokye ang lahat ng kanyang mga galaw at natalo rin siya. Kapag ang iba pang mga thugs ay malapit ng umatake ng magkasama, isang grupo ng mga nakaligtas ang nagpakita na may isang ho sa harap. Ito ang dahilan ng pag-alis ng mga tulisan. Ang grupo mula sa, nandito na rin ang trend, at sinasabi sa kanya ng kanta na si Anho ay isang congressman. Pinamunuan niya ang mga nakaligtas sa istasyon sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga matataas na antas na manghuli at ibahagi ang mga barya sa mga residente. Samantala, nakuha ni Hilyang ang isang kasanayan na hinahayaan siyang makipagkaibigan sa mga insekto. Nagtatanong si Dokye tungkol kay Jung-ak, ngunit wala siya roon, kaya naman iniisip niya kung binago ba ng kanyang mga desisyon ang kwento mula sa nobela sa sandaling iyon. Ang ilang mga lalaki ay nagpapaalala sa mga residente na sa loob ng 3 oras ay dapat nilang bayaran ang survival fee. Sinisingil iyon ng matataas na antas na mga manlalaro upang mapanatili ang protektado ng lahat hanggang sa matalo ang halimaw sa mga lagusan. Ang ilang mga tao ay desperado na upang manghuli para sa pera, ngunit ang iba ay namamatay kaagad. Pinalibutan ng maraming tao si Dokye at hiniling sa kanya na ibahagi ang kanyang mga barya dahil alam nilang marami siya. Pagtatanong niya, sino nagsabi niyan? Inamin ni Inho na ginawa niya. Ipinagpalagay niya, mayaman si Dokye dahil nakita niyang gumamit siya ng magagandang kakayahan para lumaban. Humingi ng paumanhin si Inho sa pagiging bastos at hiniling kay Dokye na tulungan ang mga desperadong residente. Ngunit ginagawa nito si Dokye. Tandaan na siya ay isang masamang tao mula sa nobela, kaya tumanggi siyang magbigay sa kanya ng kahit ano. Ito ay lumabas sa ho, ibinenta ang kanyang sarili sa mga konstelasyon at ibinigay ang kanyang sangkatauhan. Kaya naging halimaw siya. Nababaliw ang mga tao, kaya pumayag si Dokye na tumulong sa pamamagitan ng pagtatapos sa entablado, sa halip na bigyan sila ng pera. Pinagsasama-sama ba ni Dokye ang isang sandata na may mga random na scrap at ang kanyang koponan ay bumaba sa tunnel. Ibinahagi niya kung paano pinatay ng mga tulisan ang mga tao para kunin ang kanilang mga barya. Pagkatapos ay dinala nila sila sa istasyon na nagpapanggap na nakuha nila sila sa pangangaso ng mga halimaw. Gawin. Alam ni John na dapat siyang mamatay sa tindahan. Napakadilim ng lagusan, kaya nagpatawag si Hilyang ng 2 toneladang alitap-tap upang sindihan ang lugar. Di nagtagal, lumilitaw ang isang pulutong ng mga halimaw sa isang mabangis na labanan. Nagsisimula ang karamihan sa koponan ay gumagamit ng mga armas at mabilis na pinapatay ang mga nilalang sa pagdating nila. Napagtanto ni Saga na ang kanyang kakayahan ay pagbaril sa web, kaya ginagamit niya iyon sa pag-atake. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng huling nakatayong halimaw at inilayo siya.
Hinabol sila ng grupo at nakitang nakatali si Songge sa dulo ng lagusan. Isang hologram ang tinatanggap sila sa dambana ng daga sa lupa at sinasabi sa kanila na alisin ang warden ng dilim. Lumitaw ang isang mas malaking halimaw at gumagalaw ang Dokya. Una, ang pag-iwas sa mga galami ng nilalang bago ito hinampas ng kanyang sandata. Gayunpaman, hinaranggan siya ng isang force field at pinalipad siya. Sumunod na gumalaw si Yung at Damapo sa bits ang mga suntok niya dahilan para tumalon ito sa kisame. Pagkatapos ay pinapagana nito ang ilusyon na bilangguan na kumukuha ng katawan at sumisira sa isip. Kung may mahuli dito, babalikan nila ang kanilang mga pinakakasuklam-suklam na alaala at mamamatay. Ang kasanayan ay namamahala upang bitag si Hian na pinapanood ang alaala niya at ng kanyang mga kaibigan na nahuli ng isang asarol kasama ang kanyang mga thugs. Sa kabutihang palad, pinalaya siya ni Dokya mula dito. Pagkatapos ay tumakbo siya para kunin si Hilyang bago siya mahuli din. Sa kasamaang palad, si Yung ay nahuli at nagsimulang makita ang pinakamasamang alaala mula sa kanyang mga araw sa hukbo. Sinisikap din siya ni Dokya na iligtas, ngunit ang kanyang pag-atake ay naharang kahit na ito ay bumaba ng ilang maliliit na bato. Biglang umungal ang halimaw para ipatawag ang kanyang mga kampon. Tinawag ni Dokya si Jung para buksan ang shop at sinubukang bumili ng White Star na purong enerhiya, ngunit kulang siya ng 1,000 barya. Samantala, nanalo siya, patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw, at sa isang malaking pagtalon, nagawa niyang mapunta sa likod ng amo, si Dokya, sinunod ang kanyang halimbawa, at nagsimulang pumatay ng mga nilalang hanggang sa makuha niya ang pera na kailangan niya. Ang puting bituin ay ipinasok sa kanyang sandata, na nagbibigay sa kanya ng isang beses na critical na hit, ang mga kopya ng Jaw. Siya ay tumalon at hinampas ang likod ng horde dealer sa wakas ay napatay ito. Tumakas ang kawin at nawala ang ilusyon. Kaya yung libre na sa alaala niya. Naalala ni Dokya mula sa nobela na si Yunong ay pinagmumultuhan ng kasalanan ng hindi niya mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sinusuri ng grupo ang treasure chest na nakuha nila para sa pagtatapos ng misyon. Nakakuha siya ng 2 maikling espada. Yung gets a gauntlet, nakatanggap si Hilyang ng helmet na nagpapahusay sa kanyang kakayahan sa bog. Nakakuha si Sage ng isang misteryosong Amerikana at si Dokya ay nakakuha ng sirang espada. Ang iba ay nalilito, ngunit hindi sinasabi ni Dokya na ito ang nasirang pananampalataya. Kung makakita siya ng isang eater ng pananampalataya, ang tibak ay magiging kompleto. Nagtanong si Hilyang tungkol sa mga batong nahulog sa laban. Ipinaliwanag ni Dokya na kung kakainin niya ang mga ito, ilalagay nila ang kanyang isip sa isang ilusyon. Hindi pa tapos ang station stage dahil may natitira pang halimaw. Ang grupo ay nagmamadaling bumalik at siya ay nanalo ng mabilis na tumalon sa pinuno ng mga gang upang sa wakas ay patayin siya bilang paghihiganti at pinapadala ng host ang iba pa niyang mga tauhan. Kaya siya ay nakakakuha ng isang bagong kasanayan mula sa isang konstelasyon na nagpapahintulot sa kanya na hatiin ang lahat ng mga thugs sa loob lamang ng ilang segundo upang talunin silang lahat. At walang choice si Ho kundi ang lumaban at sumuntok sa isang kolum para ipakita ang kanyang lakas. Ang kanyang braso ay naging napakapangit bago niya inatake si Iwan gamit ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan, ngunit siya ay nakikisabay pa rin sa kanya at tinutulak siya sa riles. Kapag malapit na niya itong patayin, pinatigil siya ng mga residente. Ipinaliwanag nila na hindi nila nililinis ang yugtong ito dahil natatakot silang mas mahirap ang susunod, kaya mas madaling magbayad ng pang-araw-araw na bayad. Umaasa sila na ang Docjes Group ay papatayin ng halimaw para makolekta nila ang kanilang mga barya. Inanunsyo ng boses na oras na para magbayad sa lalong madaling panahon. Kaya kapag ginamit ni Ho ang distraction para itulak, nanalo siya at tumakas. Nashoot ni Songga ang kanyang web at nanalo siya sa pag-indayog sa tunnel para makahabol. Gayunpaman, nang hahawakan na niya ito, ibinalik siya ng isang force field, kinukutya niya sila sa pagkatalo, ngunit bigla siyang binaril sa ulo ng isang sniper na nagtatapos sa entablado. Ipinakilala ng sniper ang kanyang sarili bilang bago makuha ang lahat sa mga host coins. Sinusubukang umalis ng team, ngunit hinaharangan pa rin sila ng hadlang, kaya nagpapaliwanag ang Ga. Natapos lamang nila ang entablado mula sa nakaraang seksyon, at sa panahon ng paghabol ay tumawid sila sa isang bago. Para makaalis, kailangan nilang tapusin ang bagong yugto. Umalis si Ga at napagtanto ni Dokya na ibang karakter siya. Siya lang ang nakaligtas sa klase niya sa Jung Apprentice sa istasyon. Inanunsyo ng boses na ang lugar na ito ay may 104 na nakaligtas at mayroon silang 10 minuto upang maabot ang mga berdeng zone bago sila makuha ng mga halimaw. Mayroon lamang 52 berdeng mga zone at ang kanilang maliliit, kaya ang mga tao ay nagsimulang mock ipaglaban para sa isang lugar.
Ang isang gang na pinamumunuan ng Yu ay nagsara ng isang VIP area at naniningil sila ng mga barya para sa mga spot. Ginamit ni Do ang mga coin na iyon para bumili ng security system na bumabaril sa mga taong sumusubok na pumuslit sa VIP area nang hindi nagbabayad. Sinabihan ni Dokya ang koponan na hatiin at maghanap ng mga green zone. Muling lumitaw si Ga na may mensahe mula kay Junghak. Para sa kanya, pumayag siyang lumaban ng sama-sama, ngunit kailangan ni Dokya na umalis sa kanyang grupo at mabuhay ng mag-isa para sa gabing gagawin. Naalala ni Dokya kung paano siya sinampal ng isang kaibigan noong high school para hindi siya abalahin ng mga nanliligalig, saying that at least one person should survive using his knowledge. Pumunta si Dokya sa isang partikular na lugar na hindi pa naka-on. Lumilitaw na inanunsyo ni Bahing na ang ilang mga green zone ay mawawala at ang mga bago ay lilito upang magdagdag ng higit pang tensyon. Nagiging berde ang lugar sa ilalim ni Dokya at sinabihan niya ang kanyang koponan na labanan ng iba para mabuhay. Gayunpaman, pinipili niyang labanan ang mga halimaw. Sa halip, naubos ang 10 minuto at lumitaw ang mga hayop sa istasyon upang patayin ang bawat tao na wala sa berdeng lugar. Nagpa siya ang iba na tumulong. Nanalo siya, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay sinundan din sila ni Dokya. Sa tingin niya, lalabas ang green zone sa mga pinakadelikadong lugar para maging mas nakakaaliw ang palabas. Kaya nahati ang grupo para pumunta sa mga portal ng monster. Ang beasts ay patuloy na pumapatay ng mga tao sa pangunahing platform, ngunit ang koponan ba ni Jay ay namamahala upang hawakan ang kanilang sarili gamit ang kanilang mga kakayahan upang gawin ang Jace. Sorpresa! Si Jung ay naghihintay sa isa sa mga portal na nanunood lamang sa kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw habang pinoprotektahan si Helium. Ang green zone dito ay para sa 2 tao, at si Jung Yak ay kumukuha ng isang pwesto. Kakalabanin lang daw niya ang halimaw kay Do. Inabandonan niya ang bata sa kabilang portal. Ang iba ay nakahanap ng 3 taong green zone, kaya iniligtas nila ang kanilang mga sarili mula sa horde. Tumanggi si Dokya na iwanan si Helium at iniwan siya sa green zone kasama si Jung. Bago tumakas, pinananatili niya ang lahat ng atensyon ng halimaw sa kanya, at kapag sila ay humarap sa kanya, kumakain siya ng kumikinang na bato. Ang kanyang katawan ay dinala sa bilangguan ng ilusyon na nagligtas sa kanya mula sa mga pag-atake ng hayop. Nakalulungkot, pinapanood din nito ang oras na nakipag-away siya sa kanyang matalik na kaibigan upang bigyang kasiyahan ang kanyang mga nanliligalig. Nanalo si Dokya sa laban noong araw na iyon at nang maglaon ay nalaman niya na ang isa pang batang lalaki ay tinanggal, kaya siya ay nagkasala mula noon. Kinasusuklaman niya ang pagtatapos ng nobela dahil nagsakripisyo si Joan Yak ng mga tao para iligtas ang kanyang sarili. Gawin. Gusto ni Dokya ng pagtatapos kung saan makakaligtas ang bida kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Biglang gumamit ng skill si Jung Yak para pumasok sa ilusyon at sinabing, dapat bang lumaban si Jay sa mga nanliligalig sa kanya imbes na kaibigan. Inamin ni Jung Yak na dati siyang nag-iisip tulad ng Dokya, ngunit pagkatapos ng 12-12 ng mga labanan, nalaman niya na ang mga tao ay basura. Sa umaga, nagising si Dokya at natuklasan ang kanyang koponan, dinala siya sa isang pribadong silid habang siya ay walang malay. Nilabanan nila ang mga halimaw upang protektahan siya, at si Yung ay nasugatan sa proseso. Napagtanto ni Dokya na ngayon ang araw na lalabanan ni Yung ang dragon, kaya kailangan niyang mamatay sa halip para iligtas siya. Inanunsyo ng boses na ngayon ay mayroong 57 nakaligtas. Ipinaalam sa kanila ni Jung na ang mga konstelasyon ay nagagalit dahil may mga taong nagtulungan sa halip na mag-away. Kaya bilang parusa, isang green zone lang ang makukuha nila. Kung sino ang nakatayo dito kapag natapos ang timer, siya ang mananalo. Lumilitaw ang berdeng zone sa ilalim ng tableta. Gawin. Sinong hindi mukhang abala? Gawin mo si Dokya. Sinabi kay Ga na may plano siya at humihingi ng tulong sa kanya, ngunit tumanggi itong gawin siyang masama. Binanggit niya kung paano niya pinatay ang kanyang mga kaklase upang manalo sa unang yugto. Umiiyak si Ga ngunit umalis pa rin, pagkatapos ay tumawag si Johnny Jung na nagpapatunay sa mga konstelasyon, mahal siya at nag-donate ng toneladang pera. Hiniling ni Dokya kay Hung na ibahin ang lahat ng pera sa mga barya at lumapit sa pilde na nag-aalok na upa sa kanya kasama ang lahat ng kanyang mga barya. Kinuha ni Pildo ang deal at ipinasa ang kumikinang na parisukat upang gawin ang panga na nagsimulang basagin ito gamit ang kanyang espada. Sinusubukan ng karamihan na pigilan siya, ngunit sa wakas ay naunawaan ni Ga at na-shoot ang berdeng sona para sirain ito. Ang ilaw ay namatay at ang panga ay nagpapahiwatig na kung ang lahat ay lumaban ng magkasama mula pa noong una, walang sinuman ang namatay. Inilipat niya ang pera sa tableta dahil sa tapusin ang kanilang deal, humihiling sa kanya na protektahan ang lahat. Hinahayaan ni Do ang karamihan na makapasok sa kanyang VIP zone ng libre.
Pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng mga armas na binili niya para sa kanyang sistema ng seguridad. Nang lumabas ang mga halimaw, nagpaputok si Pilo, at maya-maya ay may mga tambak na katawan ng nilalang sa gilid ng portal. May mga nilalang na nakatakas sa mga bala para lamang ibagsak ni Nadokia at Haiwan. Sa sandaling iyon, bumukas ang lupa at lumitaw ang isang dragon na humihinga ng apoy sa mga tao upang patayin sila. Gamit ang kombinasyon ng baril at espada na si Jung, madali niyang nilalabanan ang dragon at sinaktan ito ng ilang beses. Ang mga konstelasyon ay hindi natutuwa na may dumating na isang mataas na antas ng manlalaro, kaya pinalaki nila ang kahirapan. Biglang nabasag ang istasyon at lumilitaw sa kalawakan. Binabago ng dragon ang katawan nito na parang bakal, na wala sa nobelang Jung. Sinubukan niyang atakihin ito at nabasag ang kanyang espada, kaya nagpatawag siya ng bago at sinubukang muli. Mabilis siyang dinaig ng dragon at sinaksak siya ng sarili niyang sandata. Hindi nito pinipigilan si Junghek na subukan ng paulit-ulit. Binuksan ni Dokia ang kanyang starter kit at nilamon ng isang bagay na magpoprotekta sa kanya mula sa apoy. Ginagamit ni Sonya ang kanyang web para i-drag si Dokia mula sa pagkakahawak ng halimaw. Si Ja ang pumalit sa laban. Patuloy siyang ibinababa ng dragon, ngunit kahit na ang apoy ay walang ginagawa. Habang nagagambala ang dragon, isang malaking halimaw ang humarap dito sa lupa. Lumalabas na dahil ang nilalang na ito ay isang bug, makokontrol ito ni Hilyang. Bagamat nararamdaman niya ang sakit na nararanasan ng halimaw, sa kasamaang palad ay napakalakas ng dragon at pinapalo ang surot, na maaaring pumatay kay Hilyang sa lalong madaling panahon. Tumanggi si Yung na mawala ng isa pang kaibigan at nagmamadaling lumaban, na pumukaw sa kanyang espesyal na kasanayan. Ang gauntlet ay nagiging isang kalasag na pumipigil sa mga pag-atake ng dragon at ang lupa ay tumaas upang harangan ito. Pagkatapos ay gumawa si Sanga ng web bridge para tumalon si Hyuan. Dama pa siya sa likod ng dragon para laslason ng ilang beses ang katawan nito. Ngayon ay makakalusot na si Yung sa pader para itulak pababa ang dragon at sinubukan itong saksakin ng Dokia. Gayunpaman, lumipad ang dragon upang makatakas. Ang isang flashback ay nagpapakita na ang plano ay saksakin ang core ng dragon upang patayin ito, ngunit papatayin din nito ang umaatake. Ang mission reward ay magbibigay sa kanila ng item para buhayin ang isang tao. Ang SGA ay bumaril muli ng web at pinigilan ang dragon habang ang Dokia ay tumatalon upang tuluyang saksakin ito sa dibdib, ngunit ang espada ay hindi dumaan. Ibinaril ni Ga ang dibdib ng dragon para mag-crack, para lang maitulak ng halimaw ang Dokia mula sa dibdib at isinara ang sugat at nawala ng pag-asa ang team. Biglang natapos ni Jung H ang pagpatay sa iba pang mga halimaw at muling nakipag-away sa dragon. Matapos makipagpalitan ng ilang suntok, nagawa niyang mabutas ang kaibuturan at pareho silang tinakpan ng hininga ng dragon sa apoy. Katulad ng nobelang bumagsak ang nag-aalab na katawan ni Jung sa lupa at ang kanyang kakayahan ay nag-activate para ibalik siya. Pinapanood ni Dokia kung paano nagsisimulang mawala ang lahat at sa tingin niya ay tapos na. Agad itong inilagay ni Dokia sa kanyang espada para ibahin ito sa attribute weapon. Ang natitirang bahagi ng koponan ay pumapalibot sa dragon at pinapanatili itong ginulo. Pagbibigay. Gawin ang oras ni Dokia upang tumalon dito at sa wakas ay patayin ito. Ang boses ay nagpahayag na ang entablado ay tapos na. At ginawa ni Dokia revives Jungyuk. Sa pamamagitan ng reward, babalik sa normal ang istasyon. At nagulat si Jungyuk nang makitang nakaligtas si Dokia sa pagkamatay ng dragon. Salamat sa espesyal na espada, nagdiriwang ang karamihan at ngayon ay sigurado si Dokia na makakasulat sila ng bagong wakas para sa kwento. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.